impact sa CDD approach. Very helpful gyud sa kaayo. Swak po siya sa mga field needs sa kada barangay. Tao sa barangay gi-engage gyud. So happy ang tanan kay sila man tanan ang nitrabaho niya. Sila po tanan mo gamit sa mga priority projects nga gibuhat na to. Naghimo ta og adoption nga i-sustain ang mao nga project kada tuig, no? Nya true ana nga pagabudgetan sa barangay na encourage pod me no nga sa LGU labi na as a local representative nga mo budget pod para pod sa uban nga mga project sa LGU para ma-sustain siya. Mas niyangay ko sa pamaagi sa Kalahi SEEDS nga program, no? Giagi sa barangay ang pagkuha sa mong pamaagi sa project kung saan pag-implement. Ako, niyangay ko tungod kay dito gyud nagpatawag og assembly sa barangay para makuha ang pinaka-importante nga angay nato unahon. Dako ang akong kalipay sa programa sa Kalahi SEEDS. Is a great help for the local government unit because for them na at least dili lang ang local government unit ang nagproblema, at least na ami kagabay sa tanang mga problema na sila na ang community na sila'y masulti ug unsa jud ilahang ganahan. Lisod siya nga kami tanan raga focus sa tanang barangay. At least with the CDD naa na mi partnership, naa na mi help sa community alone. Ensure that the municipality of Badyan employ strategies to minimize impacts on NCDD, promote transparency and participation. Ngadto sa mga LGUs nga wala pa mag-implement ang CDD ordinance aron makapacitate ang atong mga volunteers o constituents ato nga masunod unta ang mga pamaagi sa community-driven development. Imagine, no? 2014, no? Hatag yung tayo para sa lungsod sa Sipulan. And sama sa imong liingon nga ganihan, no? We have 75 sub-projects ang gihatag diri sa barangay. And imagine, from 15 barangays, no? Sila usab kadawat gyud sa mga Kalahi. Dako kayo siyang impact sa community because ato siyang gi-involve ang ato ang mga constituents sa 23 barangays nato. Happy sila. Makita nako happy sila. No issues. Direct ang ilahang participation sa maong proyekto. Dako man ang impact, gamay ra man gani ang budget. How much more kung dako ang budget sa Kalahi plus naapay counterpart sa LGU, mas dako ang proyektong mahimo nato. So, impact ang pag-usapan, dako ang impact directly to the barangay. I would like to encourage the local government units to adopt this process of Kalahi SEEDS in order to inspire our constituents to get involved in every activity of the local government unit for the purpose of transparency in our governance. The purpose why we came out of this kind of ordinance is for us in Alegria Local Government Unit to continuously adopt the processes of Kalahi SEEDS, which is the sustainability evaluation. This ordinance greatly helps our local government unit to effectively implement projects, programs, and activities that involve the community for the purpose of good local governance. Actually, ang CDD process, dako gud siya og transformation nga gihatag diri sa LGU. Gi-improve niya ang tawag na transparency o inclusivity. Taon na wala man gud na ginahuna sa lungsod or naanad ta nga ang mga leader may magbuot sa ug sa ang kuan
ato pong paminaw ng pikaside sa katauhan kung unsa po yung ilahang mga tingog. Ang mga projects is aligned na gid sa panginahanglan sa mga tao. Kung sa actual nila nga kanang problema, mao gid among gi aksyonan. Among ikamingaw kung simbak ko mawala ang kalaysid sa Ginlulman. Amo ug among dakong pasalamat nga mahatagan mi yung higayon sa kalahi sa pagtabang sa among lungsod pinaagi sa mga proyekto. I encouraged those LGUs who have not yet passed this community-driven development ordinance to do their part now because it really inspires our constituents to get involved in every activity of our local government unit for the purpose of transparency.